What's up KG at welcome back sa ating channel. So yung pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa terrariums, no? At dito sa topic natin na to, so gumawa rin ako ng timestamp dyan sa description para pag-usapan natin 7-part kasi ito na may iba't ibang topics tayo na pag-uusapan mula dun sa pagbili, magkano yung magagastos kapag as a beginner, yung talagang walang-wala, no? Hanggang doon sa kung paano makakapag-participate dito sa terrariums with 30 axis at saka isang land. So, kukumputin natin yung ROI, ano yung mga magagastos nyo, ano pa yung iba pang pwedeng maging cost na mas lumaki yung inyong gastos at gaano katagal bago mabawi yung inyong pinuhunan, no? So, nandito naman kasi tayo dun sa page kung saan income na naman ang pinag-uusapan, yung ROI na naman, no? So, ito yung naging problema ng Axie Infinity dati. Pero, kahit ganun, may nakikita kong konting light pagdating dito, no? So, ako kasi nag-participate ako sa Terrarium dahil player ako ng Axie Infinity. At isa pa is nagpa-participate talaga ako sa kanilang mga activities at saka So, as a gamer, tinitingnan ko siya sa game, no? At yung benefit ko once na nag-participate ako, syempre ginagamit ko yung mga tokens ko kasi para umikot din dun sa ecosystem ng Axie Infinity. So, dito sa topic natin na mga pag-uusapan na to is para mas maliwanagan yung mga tao kasi ang dami ko nababasa about dito sa terrarium kung saan nandun na naman, binibida na naman yung kitaan. Tapos parang syempre, hindi kasi maganda yung ganun eh. Dapat naiintindihan lalo na yung mga beginners, no? Kung meron ka ng mga axie, meron ka ng land, so yung mga point of view ko na lang, so nandyan din sa aking mga timestamp. So, ililista naman natin yan dito along the way na pinag-uusapan natin to, no? So, punta muna natin yung aking land terrarium para makita muna natin yung mismo itsura, no? Ayan. So, dito sa aking land, no? So, may nag-purchase na kasi ako ng Lunium. So, meron na akong 799,000 na Lunium. Good for 1 year na sa computation ko. So, mamaya ituturo ko rin sa inyo kung paano ko na-compute yung Lunium ko para ko for 1 year. Pero dito naman madali namang nakikita dahil dito meron silang parang breakdown kung so 1,109 days, no? Para kung pag naubusan ako ng Lunium, so ang tagal niyan. So grab ko na rin yung opportunity lalo na meron silang mga ngayong boost, may additional, no, na bonus once na purchase ka. So, meron na lang itong 3 days para gawin ito, no? Pero, syempre, kailangan malaman muna ninyo kung ano yung papasukin ninyo pagdating dito, no? Sa terrariums, no? So, nag-gain na rin tayo ng 0.38 na BXS. So, pangalawang araw ito ng terrarium. So, ito yung aking mga sa leaderboard. So, may leaderboard din dito. So, ang pinaghihati-hatian per month is 204 na BXS. Sa Savannah Plat ito kasi Savannah Plat lang meron ako. So pang 123 ako, so bumaba na yung rank ko, no? Simula ako ng 97, ngayon 123 na. So pwede pa rin ito bumaba as long as dumadami rin yung nagpa-participate, no? Kasi siyempre mas tumataas yung Atias Play, mas madaming nagpa-participate na mas pa siya. Mas pwede pa siyang bumaba ng rank at mas lumiit yung kikitain natin. So gusto ko lang i-point out yung mga ganung bagay kasi baka mamaya isipin ninyo na fix dito, no? So dito nagbabago araw-araw yun, depende sa mga nagpa-participate. Siyempre mas kukunti yung nagpa-participate, mas lumalaki yung iyong accumulation ng BXS. So hindi ko sinasabing kita kasi bakit? BXS kasi ang pinag-usapan dito. No, mamaya mas pag-uusapan pa natin yun at mas malaki yung ma-accumulate mong BXS, no? Kapag mas konti yung players, mas marami yung players, mas kukonti yung iyong makukuhang BXS monthly, no? So kahit naman anong land nang piliin mo, so ganun pa rin naman ang niya. So mas malaki lang talaga yung mga rewards pagdating dito sa mga na to, sa mga ibang mga land, no? So ayan, so si Forest, si Arctic, makikita nyo yung mga difference. So sa Forest is 650, dito is 1.4. May Mystic, may Genesis, may Lunas Landing, no? So 1.8 halos sa Mystic, sa Genesis ay 1132, tsaka sa Lunas Landing
So dito pa lang no, sa 2 araw pa lang bumaba na yung rank ko pagdating doon. So from 0.2 naging 0.1 na lang accumulation ko. So sa registry, ayan, so makikita nyo dito ang aking Atias Flame as 355. So meron akong 7 collectible Axie, 2 Summer, saka 5 Nightmare. So kaya umabot ako ng 355. So kung mga normal Axie lang yun, so nasa 150 lang yung magiging sa 13 Axis. No? So naka-global ako, so lagi ako nagamit ng mga Lunium. So meron din ako na-generate na Lunium na for 5 days mapupuno. So naka-isang araw na siya, so 72 na. For 10 days pala ata to. Basta ganun, nag-generate ng local Lunium na pwede ko rin gamitin para makalibre ako ng ilang araw, isang araw siguro. Para isang araw nga lang kasi 720 ang isang araw na makukonsumo mo. So iba't iba 'yon per land, no. Pero sa ngayon, ang gusto ko kasing itakal is yung pang newbie, yung talagang beginner, yung talagang na-curious lang, yung talagang baka mamaya nag-e-expect lang ng kitaan dito, no. So ibabangga rin natin ito sa staking, kung ano ba yung advantage na nag-stake ka na lang ng excess or nag-participate ka dito sa terrariums, no. So siguro sa susunod mas itatackle pa natin to. Gusto ko kasi mas tumagal pa muna para malaman natin. Mas maganda nga mga 1 week or 1 month na nakakalipas para malaman natin kung ano talaga yung mismong nangyayari dito sa terrariums, no, lalo dun sa accumulation mo ng BXS. So punta na tayo dun sa ating main topic. Ayan, so dito iikot yung ating usapan dito sa realistic expectation natin pagdating dito sa pagpa-participate natin dito sa market. So meron tong 7 parts kung saan pag-uusapan natin yung mga tingin ko is dapat aware ang mga beginners pa, lalo na kung gusto nila mag-participate dito kasi syempre mahirap naman blindly na sasali ka na lang dito or magpa-participate ka without knowing kung ano yung pinapasukan mo, no. Lalo na kung ikaw ay na-hype lang or gusto mo lang na kumita. So dito ikaw na yung mag-evaluate talaga sa sarili mo, pero ipapakita ko lang sa inyo kung ano talaga yung talagang scenario pagdating dito pag once sa pumasok ka. So doon muna tayo sa unang part, no, sa entry level. So pagdating doon sa entry level, lagyan ko lang ng timestamp. So sa land, no, so punta tayo doon sa marketplace, tingnan natin kung magkano yung pinakamurang land na mabibili natin. So sa ano na to, so dito sa ating Savannah plot kasi ang pinakamura. So meron kang gagastos ka ng $131 na dollars. So ang palitan kasi ng dollar ngayon is nasa 62 na lang or 61 na lang kasi alam ko 60.5 pero compute na lang natin sa 61. So gagastos ka ng 709.91 pesos. So ito lagyan natin is USDC. So una mong gastos is 7,991 pesos pagdating doon sa land, no? Tapos maghahanap tayo ng mga floor axis na pwedeng bilhin. Magkano yung floor axis ngayon? So punta tayo doon sa ating mga axis. So ito ang kino-compute natin yung pinaka-lowest Baka isipin ninyo ito na talaga yon yung magagastos ninyo. So kung gusto niyo mag-participate sa mas mataas, so mas mahal ang magagastos niyo. Pero for the sake of this video, pang entry level talaga is dito tayo sa pinakamababa, no? So 0.81. So times natin yung 0.81 sa 30 na axis kasi 30 axis ang kailangan ninyo para makompleto yung inyong plot. Pwede naman siguro yung ibang axis lang, konti lang, no? Pero mas mababa kasi ang ang Atias Flame. So ang habol mo dito is yung Atias Flame. So 0.81 times 30. So gagastos ka ng $24. 24.3 pero $24 na lang natin. DC or pag kinonvert mo siya sa peso, so 61 yung palitan. So 1,482 pesos. Yan. So 1,482 pesos yung magagastos mo sa 30 axis mo. Ngayon, ang isang normal axis kasi 5 Atias Flame lang ang equivalent niya. So kung 5 Atias Flame lang siya at 30 axis, so 150 Atias Flame lang yon ang iyong makukuha. So ako kasi meron akong 355
na TS Flame dahil meron ako mga collectible Axis. So, punta naman tayo dun sa account ko. So, same. Sabihin, kunyari, gagayahin nyo yung account ko na merong pitong, ano lang, 355 na TS Flame. So, yung account ko kasi, sabihin na natin yung land is ngayon is 131 USDC. So, 7,999. 7,991. So, ilagay ko lang yung timestamp, ha? Yan. So, 131 USDC rin na magagastos. So, 7,991 pesos din yung iyong equivalent niya doon sa peso. Pagdating doon, mali yung nilagay ko. Teka, lipat ko lang to, ha? Dito pala yan sa land. Para maayos. Yan. So, ang 5 Nightmare ngayon, once sa tinignan mo yung price ng Nightmare Axie. So, ang floor price kasi ng Axie, medyo mataas. So, $33 siya. So, kunyari, bibili ka ng 5. So, tingnan natin kung makakalima tayo dito. 4. So, kaya 5. So, 6 naman ito nakita ko kagad. Pero meron pa naman yan sa baba. No? So, $33 yung floor price. $33. So, times natin yan sa 61 pesos. So, gagastos ka ng 2,013 pesos. Tapos sa Summer Axis, na dalawa, sa Summer Axis, $14, $15, $17, may mga $17 na, may mga mabababa, no? Pero siguro, $17 na lang, no? Siguro naman magkakasundo tayo sa presyo na yun. Kasi dalawa lang naman ito. Isang 14, isang 15, tapos puro 17 na. No? So, sa 17 na lang natin siya compute. 17 USDC. Tapos, teka lang, $33 times 61 ay 2013 times mo pala yan sa 5 Nightmare Axis. So, 10,000 pesos pala to. 10,065 pesos pala yung sa Nightmare, ha. Tapos itong sa Summer na 17 USDC. So, ang isang kasi 5 yung Nightmare na kailangan mo. So, 10,000 pesos talaga yung magagastos mo. Layo natin konti. Tapos, dito, kung 17 USDC ang isa, times mo sa 61. So, 1,037 pesos ang isa. Tapos, ang magagastos mo, kung bibili ka ng 5, ay nasa 2,074 pesos naman ang magagastos mo. Tapos, 23 na normal Axie. Nang normal Axie sa, sa oras na to ay 0.81 USDC. 0.81 USDC times mo sa 23 lang. No? So, $18 na lang yung magagastos mo. Times mo sa, so, lagay natin dito, 18.63 US dollars. So, i-multiply natin yan sa 61 pesos. Times natin yan sa 23. Hindi. Ulit-ulit, ha. So, ang floor Axie ay 0.81. Mumultiply natin yun sa 61. Tapos, imumultiply natin yun sa 23. Tama. Sa 23 na Axis. So, 1,136 pesos. 36 pesos. Yan ang magagastos mo sa remaining na Axis na kailangan mo, no? So, i-total na natin, no? So, dito sa entry level, maglagay tayo ng total, no? Dito sa entry level, ang magagastos mo dito is 799,991 pesos plus 1,482 pesos. So, ang initial lalaga na kailangan mo is 9,473 pesos. Nga lang, ang TS Play mo is 150. No? Ngayon, kung pagdating naman doon sa account ko,
Pinagbabasehan lang natin dito yung account ko, ano, kasi dito natin mako-compute, ma-estimate kung ilan naman yung pwede nyong kitain naman per hour, per ano, kung magkano lahat, no. So, kung ginagamit ko man comparison nito, kasi wala akong makitang comparison pagdating sa magkano yung makukuha eh. Kasi lalong-lalo na, ano pa, hindi naman ako nandun, wala naman ako sa range ng 150, no? So, wala na akong land para makapag-experiment pa. So, ini-estimate na lang natin, no? So, siyempre, kung kalahati yung ng ano ko, ng Atias flame ko, yung iyong Atias flame, so expect natin siguro is kalahati lang din yung sa inyo, no? No? So, iko-compute na lang natin siya sa ganun, yun ang pagbabasihan natin. Siyempre, hindi kasi natin sigurado, pero at least ang magiging basis natin is yung account ko na lang na kung magkano yung minimum na kinikita ko, no? Doon compare doon sa ano, sa maka-accumulate natin na BXS, no? So dito sa total niya, kung sa same ng account ko, so pinag-uusapan natin dito is yung ano lang 30 axis. So 7,991 pesos plus 10,065 plus 2,074 plus 1,136. So, ang gastos mo is 21,266. Kung susundan nyo lang ito, so mababa pa nga yung kinikita ko niyan, pero ganyan nakalaki yung kailangan mo. So, 21,266. Punta tayo dun sa part 3. No? Sa part 3 kasi pag-uusapan naman natin dito yung potential BXS na pwede natin kitain. So, dito sa akin is 0.01 BXS ang kinikita ko per hour, per tick. No? So, ang computation nun is yung per hour rate times mo sa 24. Yung 24, yung 24 hours. So, isang araw yon, no? Tapos, ta-times mo sa 365 days. So, ang pwede ko ma-accumulate, in theory lang ito. Kasi, sabi ko nga sa inyo, nagsimula ako ng 0.02. So, yung 2 araw pa lang nakalipas, 0.01 na ako, no? Kaya, ang pinagbabasehan lang natin ng computation is kung ano lang yung available ngayon dito sa atin. Siyempre, ayoko naman kasi mag-assume talaga ng ano, pero dito nakikita ninyo na bumababa talaga yung accumulation ng BXS. Kaya baka mamaya may nabasa kayo na, uy, mukhang ano na yun okay na yung ganong kitaan So, ano natin, kailangan na pinapakita rin natin na dito na hindi pare-parehas yung pwede mong kitain. Sabi ko nga sa inyo, kagaya na sinabi ko kanina, mas marami magpa-participate, mas kumukonti, hindi ko na naman nalagay yung timestamp. Wait lang, ilagay ko nga 17:30 siguro yun. Lagay ko lang yung timestamp guys Yan. Ngayon dito, at least dito, mas maliliwanagan tayo at hindi talaga makakapag-decide kayo kung paano ninyo didiskartehan at kung ano talaga yung pinakang reason ng bakit ako nagpa-participate din dito, no? So, dito, sa compute ko is 87.6 BXS ang aking mako-accumulate. Kung kukumputin natin siya sa price ng AXS ngayon, ang price kasi ng AXS ay 69 pesos. No? So, 6,000 pesos yun, 6,044 pesos lang yun. Kung kunyari, hindi na gumalaw yung presyo, no? Yan na talaga siya, hindi tumaas, di bumaba. So, 69 pesos yung price ng AXS after a year. Diba, next year, ng June 20, 2027, no? So, 6,000 pesos lang ang aking ano. So, malayo yun pa sa aking ROI pa. So, gaano katagal ako aabutin? 4 years bago ko mabawi ito. No? At least 4 years, no? Kasi 24,000 kung ma-maintain mo yun, no? Pero, meron din dapat i-consider dito, no? Kailangan nyo din i-consider yung tinatawag na axis score. So, doon tayo sa part 4. Dito sa part 4, pag-uusapan natin dito yung Atias score, no? Axis score. So sa axis score kasi may iba't ibang exchange rate yon. So punta tayo dito sa ating marketplace. Tapos punta tayo dun sa BXS to na conversion. Ang hina ng signal ko, no? So dito kasi sa axis conversion, hina ng internet. Ayan. So dito, nasa 70% ako. So, Atias Guardian ang aking rank pagdating dito sa no?
So, 70% ang makukuha ko. So, ibig sabihin, yung BXS ko, once na may 10 akong BXS at kinonvert ko into AXS para ma-withdraw ko, 70 lang ang makukuha ko. 70% lang ang makukuha ko. So, kung 10 yung aking i-exchange, so, 7 lang ang makukuha ko. So, ibig sabihin, may ilales mo yung 30% doon sa iyong pwedeng makuha na BXS. So, sabihin natin itong 87 na to na BXS, less natin yung 30%. So, kunin ko muna yung 30% niya, no? 87.6 times 30%. So, 26.28 yung mababawas. So, susubtract natin yung 87.6. So, ang makukuha ko lang talaga, yung total ko is 61. 61.32. Ayan. Then, assuming na same pa rin ang price, no, ng excess, 69 pesos. So, mumultiply natin yan sa 69 pesos. So, 4,231 na lang ang makukuha ko. No? So, ngayon, kukunin ko yung ROI ko. So, nasa 4,231 pesos lang ang equivalent ng 61 BXS sa price na 69 pesos ng excess sa ngayon. So, kunyari, after a year, hindi nagbago, 69 pesos pa rin. So, yun yung pwede mong kita. Yun yung pwede mong mabawi. No? Ngayon, sa 4,231 pesos na yan, no, tignan natin kung ilang taon ko ba bago mabawi. Kasi taon na to eh. Yung 8,231 pesos na taon na to eh. So, divide natin to 1,266 and divided by 4,231. So, 5 years. 5.02 years bago mo mabawi. No? So, kung titingnan mo naman yung mismong account mo, yung kunyari, ikaw, ginawa mo itong entry level, 9,473, no? Yung iyong naging puhunan. Tapos sabihin na natin na kalahati na lang nung aking na-earn, no? Kalahati na lang. So, yung 4,231 mo, i-divide mo yan, sabihin na natin na by 2, no? So, 2,115 pesos siya. No? Assuming na parehas lang yung price, no? At ito is 70% Atias, yung iyong Axis Score ay Atias Guardian din, no? Pero sabi ko nga sa inyo malabo eh. Pero kumpitin na rin natin for the sake of computation, no? Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit. Kaya hindi ko sure na makukuha niyo yung Atias Guardian, no? Lalo na kung ito lang yung magiging capital ninyo pagdating doon. Kasi kailangan nyo rin mag-participate talaga sa ecosystem para tumasong inyong Atias core, no? So, pero i-divide muna natin to, no? So, 9,473 divided by 2,115. So, 4.478 years bago mo siya ma-ROI. Assuming na in the next 4 years, 69 pa rin yung presyo ng AXS. Kasi ang AXS at BXS, 1:1 siya. Kung ano yung price ng AXS, yun din yung price ng BXS, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, mas maganda kung ano na lang ang expect natin dito, yung accumulation natin ng BXS. Kasi meron din naman talagang advantages, no? Pero syempre sa computation pa lang, ano ba yan? 4 years tapos break even lang ako, 'di ba? Hindi naman ako naka-ROI. Meron kasing yan, kung titignan mo kasi siya as kitaan, talagang madi-discourage ka, no? Pero kung titignan mo siya as dun sa ibang perspective, ibang as a gamer, kasi hindi ka naman magpakatotoo na tayo, no? Huwag kang pumasok dito kung hindi ka gamer. Kung trader ka, alis ka rito. Kasi hindi naman ito kung gusto mo ng trade ng mga ganyan is kung gusto mo punta ka na lang doon sa mga exchanges, mag-trade ka na lang doon, mas papaldo ka pa doon. Kaysa dito na isisisik mo yung sarili mo dito as trader ka, expecting na may income. Pero ito kasi is binabago na ng Axie Infinity yung kanyang environment into pro gaming, no? So bakit ko nasabi? Kasi nagkakaroon na ng improvement yung game. Hindi pa nalo-launch yung alpha, pero yun yung mga signs para sa akin. Hindi naman ako nag-i-encourage sa maglaro kayo, no?
So ang inaano ko lang, ang gusto ko lang ipaliwanag dito is kung hindi ka gamer, expecting ka lang ng mabilis na kitaan, hindi walang ganong ino-offer yung terrarium sa ganon, no? So pagdating dito, sa Axis Core tayo, no? So dito kasi sa Axis Core, merong iba't ibang mga task kang kailangan tapusin, no? So kung magiging meat keeper ka, so 82% yung iyong exchange rate. So mas malaki-laki yung iyong makukuha, no? Pero siyempre pag sisimula ka, siguro yung nandito ka sa 15 to 30% or 40% na score. So mas maliit yung makukuha mo, mas matagal ang ROI mo, sa totoo lang, no? So kung papasok ka dito sa Axie Infinity at ang habol mo lang ay Terrarium, hindi worth it, no? Madidismaya ka lang, bibili ka lang ng NFT na hindi mo rin naman mapapakinabangan, hindi mo rin naman kung maghahabol ka lang ito. So kanino to pabor? Pabor ito doon sa mga naglalaro na talaga, doon sa mga existing players na talaga, yung may mga Axie na, 'di ba? Yung may mga lands na, no? Kaya which is tapos isa pa, naging madamot din yung Axie Infinity pagdating sa Terrarium. Bakit? Kasi kung mapapansin nyo, lahat kasi sa land ngayon, hindi na kailangan ng scholar para magpapa-delegate ng land, paparentahan sa iba, tas hatisan. Wala nang ganun, no? Sa isang account, pwede ka magkaroon ng maraming land na pwede mong i-monitor. So, hindi mo na kailangan ng scholars para dito, no? So, kung gusto mo mag-participate, bili ka ng land mo. No? Ganun talaga ang mangyayari. No? Pero kung may kilala kang merong land at gusto namang ipahiram sa'yo para kahit papaano mag-participate ka na at may kumikita kahit papaano, so pwede, no? Pero ito kasi is parang NFT staking ang nangyari, no? So hindi ibang-iba ito doon sa nakasanayan natin na magpa-farm lang, gagawin ng SLP, bebenta, so hindi na ganun, no? So dito talaga is kailangan mo talagang so ako, kagaya ko, bakit ako gumagastos dito sa Axie Infinity? Kasi naniniwala ako doon sa project, naniniwala ako sa game, natutuwa ako doon sa game at saka doon sa inaabangan ko yung Atias Legacy. Pero siyempre, kung sakaling hindi mabigay yung Atias Legacy, so doon tayo kailangan mag-reevaluate, no? So, skeptical ba ako pagdating doon sa Atias Legacy? Siguro, dahil hindi pa talaga lumalabas yung alpha na game, pero may playtest ulit kasi na mangyayari at kahit naman ako, ayoko rin na mamadaliin yung mismong project. Kasi pagka lumabas yung project, kasi para sa akin, last shot na to ng Axie, no? Kasi once na hindi nag-work itong ginawa nila na to, no? Napakahirap ng bawiin talaga nung ng market. Wala nang interest Kagaya nito, no? Ang social interest ng mga tao pagdating dito sa mga NFT gaming, bagsak na. Wala na talaga. Yung mga nagsusearch na lang nito, yung mga taong gustong bumawi, o dahil may mga Axie na, o yung mga nag-i-enjoy na at mga gamer na lang talaga, no? Pero yung mag-i-invest or gano'n, ewan ko kung meron kung mapanood nyo man ito in the future, no? So sana makatulong din itong guide na ito sa inyo, no? Para sa Pero yun, balik nga tayo dito sa sa Axis Core. So meron kayong iba't ibang mga gagawin kasi para makaka-earn ng Axis Core, no? Kagaya nung sa akin. Ayan. So Atias Guardian ako, so marami akong iba't ibang task, mga badges, no? So kailangan mo rin matapos yung may equivalent point yun. So sa Sabana, so 73 lang ang Axis Core nun, no? Kunyari bumili ka ng Sabana plat, 73 lang na Axis Core yun. So ako kasi ang Axis Core ko ay umabot na ng 4,389. 'Di ba? Tapos kung 73 lang yung Sabana, so hindi ka talaga aabot sa 70% unless magpa-participate ka talaga sa mismong game. Lahat ng ecosystem talaga na ikot mo. Pero ako, hindi ko naman nilalaro yung iba. Hindi man ako nakapag-homeland. Hindi rin ako naglalaro ng Axie din. Tsaka yung isa pang Axie na basta yung nakalimutan ko isa. No? So, Origin, Classic, at saka ito lang ang Terrariums ako nakakapag-participate. Ngayon nga lang yung Terrariums No? So, makikita mo na iba talaga. Mababa talaga ang bigay ng points ng land. Sabihin natin na Axis. Alam ko pag meron kang yan, collect all Axie classes. So, 1 lang yun, Axis score. 'Di ba?
Kunyari, bumili ka. Kasi ito naman yung mga ano may, Nightmare. 166 na axis score lang yon. Summer, 12. Diba? After nun yun, own 100 axis na sumunod. Own 3 axis. 30 axis lang naman ang plano mong bilhin, diba? So, hindi mo din makukuha tong axis collector. Pero 16 points lang yun, no? So, hindi ko alam kung aabot, once na participate ka dito. As newbie talaga, as fresh na talaga, no? Pero kung hindi mo talaga lalaruin yung mismong game, hindi ka magpa-participate, no? So, hindi, yun, no? Pero, may mga nakikita pa rin akong content creator ngayon, no? Kagaya ni Gwapong Haseo, kung curious kayo about Origin, mga discarded teams na magandang bilhin, punta kayo dun sa kanyang channel, no? Ang gaganda ng mga breakdown niya dun, lalo na ng mga axis na talagang pwedeng gamitin. Sa Origin naman yon. Sa Classic, wala akong masyadong makita, no? Na mga ano pa ng content pa ng Classic. Pero sa Origin, Gwapong Haseo, no? Pwede nyo siyang bisitahin dun sa kanyang channel. Lalo na kung naghahanap kayo ng mga pang Origin ng mga type na mga axis. So, may iba't iba siyang mga ano doon, no? Kung magpa-participate kayo, pero kung hindi naman terrarium lang, so nakikita nyo na maaaring ang makuha nyo lang na axis score dito ay yung mga ranks natin dito kanina ito. Ayan, no? So, ayun, ewan ko, abot siguro ng 40 or 60. Hindi ko sigurado to. Yan ang hindi ko sigurado kung ilan yung magiging ninyo, no? Kasi walang nakalagay dito kung ilan eh. No? So, pero meron naman yung read about exchange rates kaso may mga computation yun. So, hindi ko na muna tinignan yung mga ganun dahil nandun naman ako sa ko. No? Pero, kung para sa inyo, so basahin nyo, tingnan nyo na lang kung tingin nyo is hindi aabot talaga dun sa gusto ninyo. Kagaya nung kung 70% pa ang target nyo, 82%. So, kailangan talagang gumastos. Pero kung entry level lang. So, I don't think na aabot kayo doon sa 70%. No? So, punta tayo sa part 5. Lagay ko lang ang ating timestamp. Yan. So, pagdating sa ROI, no, sa entry, so, nakalagay dito sa atin is 9,473. 73 pesos ang magiging magagastos. Then, yan ang iyong kailangang magastos para, tapos aabutin ka ng 4.48 years. So, hinati ko lang yung, earnings nito mula dun sa naging basehan ko na ito, yung 4,231 pesos. So, parang, siyempre, nasa 2,100 lang yun. Kasi, 150 Atias frame lang yun eh. Tandaan nyo, Atias frame ang pinag-uusapan. By comparison sa Atias frame, so, ang Atias frame ng entry, na yun nga, yung na lang is 150 lang. So, inulit ko lang ito, pero ihiwalay lang natin ng So, ang pinagbasihan ko is yung sa akin, no? Sa account ko, ay 355 na Atias claim naman sa akin. So, hinati ko lang yung rewards. Kasi di ko rin sigurado kung ilan yung magiging ninyo eh. Yung inyong magiging nun, kung mas mababa, no? So, tingnan ko lang siya sa ganong klase ng computation. So, depende pa rin naman sa inyo kung ang habol nyo ba dito is ROI. So, parang ang layo, no? Kaya nyo ba magantay ng 4 to 5 years or even 6 years pa, no? At hindi lang yan, no? Meron ka pang gagastos ng Lunium. Dito. No? So, sa Lunium, kailangan nyo gumastos kung nakasabanak pa lang kayo, no? Na 720 na Lunium per day, no? Para makapag-accumulate ng ganun. So, nag-purchase ako ng 150,000 na Lunium, no? So, kung meron akong 150,000 na Lunium, meron akong 150,000 na Lunium. So, i-divide ko yun sa 720 per day. No? Sasaba na lang ito ha. Pwede nyo rin naman itong gamitin. Yung formula na ginagamit ko, gamitin nyo rin dun sa mas matataas na tier. No? Pero para sa akin is ito lang. No? So, 208 days ko na mapapakinabangan yung aking, so kulang pa ako ng 300
65 days. Kaya ako nag-purchase ulit ng another na Lunium. So, umabot ako ata ng 799, no? Hindi ko na maalala agad, no? Na gano'n, no? Para tumagos ako, nasa 1,000 days na ako. So, ibig sabihin parang 3 years bago ko ulit bumili. Kung walang magbabago sa mechanics ng game. Kasi malay mo yung Lunium, gamitin na rin sa ibang part na pwedeng ilabas doon, no? Ngayon, pagdating natin dito sa part 6, no? So, 208 days ito Lunium lang naman ito, no? Ang nagastos ko dito, kung 150,000. So, parang 5 USDC ata yun. Parang ganun. 5 USDC ata. Tapos, yung huli kong purchase is 20 USDC. So, mas marami yun. Parang 750 ata yung nakuha ko, ganun. Na Lunium, no? Para lang ma-cover up ko yung ano ko. So, kasama pa rin doon sa kailangan yung computin. Kung ngayon ka magpo-purchase, siyempre may discount ngayon. At may boost pala, may boost. No? So, mas marami yung mabibili nyo doon yun. Pero, tingin ko hindi naman to kailangan madaliin, no? Along the way naman, kaysa naman magmadali kayo or ano. So, mas maganda mapag-isipan nyo muna. Ayun, sabihin na natin na same, ano, no? So, isulat ulit natin dito yung, punta tayo sa part 6. So, isulat natin dito yung entry natin dapat as yung bago. Yung ating 9,000, ano to? Asan yung 9473. So, isulat ulit natin yung entry amount na kailangan ninyo once na bumili kayo ng isang LAN tas 30 access na mga normal access. Ngayon, dito pag-uusapan natin yung AXS staking, no? Kasi ito kasing NFT staking ng ginagawa ngayon ng Terrarium is parang staking style siya. Now, ilalagay mo yung mga access mo, ilalagay mo yung mga land mo, tapos makakapag-earn ka, no? Pero meron kasi dito na AX staking, no? So, sabihin natin ang AXS mo ang price kasi ng AXS ngayon ay 61. So, meron ko 9,473 na puhunan para pambili ng AXS. So, i-divide natin yung by 69 kasi 69 pesos ang presyo ng AXS ngayon. So, meron kang 137 na AXS na mapapurchase as of this time of recording. No? Ngayon, pagdating sa AXS staking kasi, ayan. So, sa AXS staking kasi, ang estimated APR niya ay 5%. 4 to 5%. Nilagay ko lang 4 to 5% kasi minsan nagbabari din ito eh. So, depende ito sa market. Depende ito sa pwedeng paghati-hatian ng mga stakers, no? So, kung 4 to 5%, so doon na lang tayo sa 5%, no? So, ibig sabihin, for isang taon, yung pwede mong kitain, kunin ko lang yung ating calculator. So, kung meron kang 9,473 pesos. Hindi, kung meron kang 137.2 7.2 na AXS, as i-stake mo siya ng 5%. APY ito ha. APR pala, APR. So, annual ang pinag-uusapan dito. So, sa isang taon ito ha. So, with 5% APR. 5% APR. Yan. Sensya na kayo, kinocompute ko pa eh. No? So 4 to 5%. Sabihin na sa 5% ko na lang siya kinompute. So, nasa tingin ko, nasa 500. Nasa 500. Kung nasa 10,000 pesos ka, no? Pero kung nasa 6.86 lang ang makukuha mo. 6.86 na AXS.
ang iyong makukuha. So, pag kinumpute mo siya, 6.86 times 69 pesos. No? So, 473 pesos ang makukuha mo sa loob ng isang taon. No? So, ito yung pag-staking. So, ilalagay mo lang yung ano mo dito, i-stake ka lang, mag-i-stake ka. After mo mag-stake, ay yun, kikita ka na everyday dito. Pero for 1 year, pwede kang kumita ng 6.86 excess. Assuming na hindi nagbago yung presyo ng for 1 year, so 473 pesos yun. Ngayon, paano pag binenta ko to, Kuya Kag? Pag binenta mo siya, wala yun. Wala yung mga exchange rate, wala yung mga ano-ano, wala ka ng ganun, no? So, kung susumahin natin, same i-apply natin ngayon, gaano kalaki yung APR naman na kikitain mo pagdating naman dito, no? Sa ating computation, pagdating, paano pag ano naman, yung NFT staking naman. Ilan ang APR niya? So, ito is 4 to 5%, no? So, tingnan ulit natin yung ating entry price. Ito. So, 2,115 divided by 9,473. So, 22% APY. So, 22% APY. So, mas mataas siya. Pagdating sa APR lang na pinag-uusapan, yung return lang na tinatawag, no? Pero, ang disadvantage kapag naka-NFT ka, no, is yung tinatawag na liquidity. Kasi ang pinagkaiba, kung ako kasi pipiliin at nag-iipon lang ako ng excess talaga, so mas malaki yung ilalagay ko sa pag-i-stake ng excess kaysa sa pagbili na lang ng land at ng mga axis. Bakit? Kasi kung ang habol ko is yung excess, makapag-accumulate ng as much excess as possible kung naniniwala pa rin ako sa project, no? So, bibili na lang ako ng excess, i-stake ko, then dumadami pa. Unlike kung sa excess, magkakaiba kasi excess kung na yun iniipon mo, talagang nagsa-staking ka, nakabase, no? Doon ka nag-iipon, no? Doon nagbobodega ka ng excess kung tawagin. Pero kung NFT kasi, ang problema kasi sa NFT, kunyari, after 1 year, ayaw mo na, biglang nagka-emergency ka, ano yun, ibabagsak presyo mo para mabilis mo mabenta. Kailangan mo munang i-list yun dito sa marketplace para mabenta mo. Ano? Kailangan mo munang i-list, ano ba yan? Kailangan mo munang ilista yan dito sa marketplace para maibenta mo. Tapos hoping na may bibili ka agad. No? Hindi kagaya ng excess. Pagdating mo sa exchange, sa Ronin Swap, i-swap mo lang sa Katano. Tapos, ano na siya, cash na kagad siya. Pwede mo na kagad siyang gamitin. I-transfer mo na lang sa CoinsPH or sa mga ibang wallets mo para good to go ka na. Kasi ibig sabihin, mas mabilis ang liquidity nun. Mas mabilis mabenta pagka naka-stake ka. No? Kaya kung ang ano mo is sa staking, pwede ka sa staking. Kasi same lang naman sila kumikita ng excess eh. Yung nga lang, BXS kasi dadaan pa ng excess. Another less than 70% ulit yun. No? Sabihin natin na sa 22% APY to, yan yung computation na hindi pa kasama yung nileles. So kung sa akin, 70% pa. So, less than 30% pa ulit yung 22.32% na yan. So, mas bababa pa yan. Hindi siya makukuha talaga sa simpleng, sa simpleng mag-i-stay ka, tas yung ROI mo mas matagal talaga. So, possible sa ganitong market condition, demand, supply, abot ka ng 5 to 6 years bago mo mabawi talaga. No? Yung iyong naipuhunan. Lalo na kung mas malaki. Sabi sa akin, tumagal din. Bakit? Kasi sa akin, tinan mo naman ang nagastos nung sa akin is nasa 21,000. Kung ngayon ka bibili, no? Kung ngayon ka bibili, nabababa ang presyo, no? Pero yan kasi is okay na lang naman sa akin yun kasi hindi ko na yan kailangang habulin dahil ROI ko na rin naman yan dun sa dati kasi dati pa ako naglalaro, no? Pero kung nagsisimula ka, yan yung ganyan kalaki yung pwede mong magastos pagdating dito. So, punta na tayo dun sa ating part 7. Yan. So dito sa ating huling part, no, ikaklaro lang natin kung ano dapat, kung para kanino ba itong mga to, no. So
Kung ang staking ang pinipili ang iyong must trip, X staking, ulitin ko lang ulit, no? Kung X staking ang iyong hinahabol, nandiyan yung liquidity advantage mo yan. Tapos may additional ka rin na makukuha na excess na pwede mo na kagad ibenta, diretso ka na kagad, no? Pwede mo na siyang ibenta ng kapag kailangan mo na kagad ng income, kailangan mo na kagad ng pera mo, so mabebenta mo na kagad. Yun nga lang, kasama rin yung volatility dun eh. Kasi, bagay, parehas naman sila nung LAN NFT, so depende pa rin sa presyo ng excess yun, no? Pero still, kung ikaw magiging wise at gusto mo yung income or tumutubo-tubo lang yung pera mo, sa staking ka na lang ng excess, no? Pero bakit ako meron land na stake, no? Simple lang kasi marami kasing mga bagay na tinitingnan ako pagdating doon sa pag-stake ng land. Unang-una, advantage ko dahil may mga aksi na ako. Pangalawa, meron na rin akong land, no? So, magkano na yung bili ko sa land ko is nasa $100, no? Bumagsak pa nga $80 yan eh, no? So, tumaas lang ulit yung presyo at mas mahal na ngayon, grabe. $130 na ilang araw. Pero alam ko naman na pwede pang bumaba yan, lalo na kung ngayon kasi yan, syempre kalalabas lang eh. Kaya pang mahal na kagad yan. Pero kung interesado kayo, so antayin nyo na lang ulit bumaba yung presyo saka kayo bumili, lalo na kung magpa-participate kayo. Hoping nga ako na mga lahati pa yung presyo niyan eh, para mas ma-consider ko na bumili naman ng forest, no? Ako nga, ang target ko nga forest eh, no? So hindi naman ako na kung sakaling bumagsak yung presyo at i-hold ko yung aking mga axes ng pangmatagalan, so hindi na para sa akin hindi na ako lugi. Kung sakaling mabuhay pa yung Axie Infinity ng 6 to 10 years, no? Tapos naka-hold lang ako ng mga axes, so napapakinabangan ko naman. At maganda yung lumabas na no? So nandun tayo sa mga positive na mga bullish pa rin ako sa Axie Infinity, pero cautious ako pagdating sa mga another na feature na nilalabas nila, no? So, kailangan alam din natin yung risk pagdating dito, no? Ayokong i-promote o ayokong magmukhang Axie maximalist ako nang hindi ko ayoko na hindi i-discuss din yung mga risk talaga dito. So, kung ikaw ay beginner, tatapatin ko na kayo, sobrang laki ng risk. Papa-excess staking man at saka land. Bakit? Hindi dahil bababa yung presyo, no? Pero dahil baka sa sobrang tagal, 5 years, magbenta ka na lang din ng palugi. Lalo na kung gusto mo nang bawiin. Pero paano kung magdoble yung presyo? 'Di ba? At may bumili ng doble yung presyo. Kunyari $260 yan. Di bawi ka na lahat. Land mo at saka yung Axie mo, no? Nakapag-flip ka. So flipping naman ang tawag doon. So kung trader ka, yun yung mga pwede mong gawin dito. Pero kung as a gamer, yung future releases kasi ang tinitignan ko, no? Kagaya niyan, nangongolekta rin ako ng mga axes, no? Nangongolekta ako ng mga accessories, nagpa-participate ako sa ecosystem. Tapos nag-aano ako sa mga iba't ibang mga games nila, nagpa-participate ako. Dahil may nakikita kasi ako dito na progress pagdating doon sa may progress kasi, meron kasing benefit para sa akin, no? Na kahit hindi mo, sa totoo lang, ito yung mga presyo ng mga Axie na talagang ang sarap bumili. Kung yung mga panahon na dati kang nag-iisip, no? Na kung kailan ako makakapag ng Axie. So nandito na ako sa stage na yun. So hindi pa rin naman nagbago yung aking motivation pagdating doon, no? Hindi naman ako nag-hope na babalik sa dating presyo, no? Sapat lang, no? Kung kumita, okay. Kung hindi, nag-enjoy naman ako eh. Lalo na isa pa, ito, content ko pa siya. So sabi nga may mga nababasa rin ako sa Facebook tsaka sa X, no? Axie Infinity daw pang content na lang, no? So kung sakali man na so magandang bagay pa rin at least nakakapag-share tayo, no? Bukod sa na-share ko yung aking mga thoughts, nakakapagbigay din tayo ng awareness, no? Ano yung reality pagdating dito. So hindi tayo yung channel na laging bullish, laging dahil no? So sa X, ang dami ko naman nakikita na ganyan. So ipinupufront na naman nila yung income. Na which is, sad to say, kasi yung iba kasi hindi naman nagko-compute. Banat lang ng banat ng bili, no? Tapos after nun, kapag sobrang tagal na, sasabihin, scam. Diba?
Pero ewan natin, syempre hindi rin naman ako pwede magsalita ng tapos. Malay mo, mga ilang buwan na lang, magsara na rin yung Axie Infinity, no? O di kaya malabos na talaga, wala na talaga maging user. Pero sabi ko nga sa inyo, hanggang sa mawala yung Axie Infinity, hanggang sa mag-zero to, yun naman eh, magiging part ba ako ng history na umangat, bumalik sa dating yung Axie Infinity, bumalik sa mainstream, or magiging kasama ako dun sa pagbagsak. So nandun na ako sa point na yun. No? Lalo na tapos na rin naman ako doon sa era na last cycle is nandun ako sa mga ganong klase na. So binigay ko na yung last cycle para sa Axie Infinity. So kung about sa kung magbobodega kayo nito, kung bibili kayo, may future ata to kasi sasabi ni Kuya Kag, bakit may mga naglalaro pa rin, baka ka umangat to, hindi kami, for the content ito na kaya namin ginagawa to, no? Pero hindi dahil ka-hoping kami, no? Andun kami, bullish kami, pero yung babalik sa dating presyo niya, hindi. Wala na kami doon, no? Ang gusto lang namin maging successful at maging balance yung ecosystem ng Axie Infinity. Yun lang naman ang gusto namin dito. Tsaka magkakapaglabas sila ng mas magaganda pang mga klase ng laro. No? Lalo na nilalabas na yung TS Legacy. So abangan nyo rin yun, no? Ating susunod na mga content about naman dun sa TS Legacy. Naku, PvP system. Mukhang bawal pa naman magmura sa YouTube. No? Pero ewan natin, pipigilan na lang natin. No? Lalo na pag nagigigil ka na. No? Sana maging masaya yung game. Ayun. So kayo, ano sa palagay ninyo kung ikaw ay beginner? Kayo ba ay magpa-participate sa ganitong klase ng So, dinidiscuss ko lang ito dahil hindi para ma-discourage ko kasi baka mamaya naririnig nyo pag konti nag-participate, malaki makukuha namin. Hindi ganun. Hindi ako whale, no? Kita nyo naman, yung mga ibang whale doon, halos 1,000 ba yung yung 1,000 yung kanilang Atias flame, no? Pero, yun nga, sabi ko hilaw pa ang nilabas na Atias ng terrarium eh. Sa totoo lang, hilaw pa ito para sa akin eh. Parang panimula lang kasi ito. So, aabangan pa natin yung mga susunod na picture. Hindi ko na-expect na ganito lang ang magiging silbi ng terrarium sa totoo lang. I'm expecting na meron ka pang ibang items na makukuha dun sa within the game na magagamit mo sa buong ecosystem ng Axie Infinity or ng Atias Legacy. So, wala pa naman yung Atias Legacy, so hindi pa natin alam. Lunyum ba? Yung pwedeng Lunyum, nakakaano nga lang kasi pag nag-purchase ka ng Lunyum, hindi ka pwede mag-purchase gamit yung SLP or RON, no? Pero sana inilagay na lang din nila para at least kahit paano may utility, no? Pero wala na eh. Siguro nga baka papatayin na rin nila yung SLP, no? Deadball na. No? Pero ewan natin. So, hindi naman natin mapagdidesisyonan yan. So, pinaka-advice ko lang sa inyo is tingnan nyo muna kung ano yung papasukin ninyo. Alamin nyo muna yung mga bagay na, lalo na maraming lalabas ng mga games na baka similar ng ganito, no? So, dapat marunong muna tayong mag-research. Huwag tayong ma-hype, no? Siyempre, ang dami, kagaya nito, sa pagtaas ng mga presyo na to, nagsimula to ng $80, ang dami bumili. No? Hindi ko sinasabing mali sila na bumili sila, siyempre. Kung bumili ka naman ng $80 at 130 na ngayon, benta ka, siyempre, taman talaga. Talagang kumita ka kahit pa paano, di ba? So, okay naman talaga yung flipping, no? Bibili ka ng murang land, bibenta ka naman. So, ganun din yun. Pero, for the sake of safety, ang gumagawa lang kasi nito, yung mga talagang wheels na, yung maraming extra. Pero kung yan extra money mo lang, baka nakuha mo lang sa 13-month pay yan or sa mga bonus or tagal mong emergency fund mo, wag mo na ilagay dito. Kung iniloan mo lang yan, wag mo na ilagay dito. Sinasabi ko sa'yo, wag mong subukan. Masisira yung buhay mo, no? So, para lang naman ito sa awareness ng mga tao, syempre, gusto ko lang din naman maging open sa lahat pagdating dito, no? So, ayun lang, no? Maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga supporters and subscribers. Thank you so much sa inyong lahat. At syempre, comment down below kung ano yung masasabi niyo tungkol dito. At tingin ko, makikita ba tayo sa arena? Makikita tayo? So, kung sakali man magkita tayo sa arena, lalong-lalo na yung pasusunod na pala i-release ng Axie Infinity, yung Atias Legacy na PvP. So, hindi pa yan, hindi pa kasama yung ating mga NFT Axis doon. So, baka mamaya, may lalabas na PvP, kailangan bumili tayo ng Axie natin. Hindi. Wala pa tayo doon. No?
So, i-content naman natin yun. I-update ko kayo pagdating sa kung ano yung pwede mangyari once na dumating na yun. No? At may inihanda rin akong content para sa paghahanda para do sa PVP system. No? Ayun lang. No? Thank you so much ulit sa inyo. At syempre, magkita-kita na lang tayo sa terrariums. At syempre, sa arena. Game on!